Alright, good morning everyone and welcome to another vlog. Pasensya na medyo natagalan at busy rin kasi sa work. So, ayun, today iikot ko lang itong GX4R. May isang linggo ko na rin kasi hindi nagamit. So, yun, iikot lang natin. Pakita ko lang din itong nabili ko during yung Inside Racing event, LS2 Rapid 2. Single visor lang siya, pamalit lang na helmet. Kuha ko lang siya ng 3,490 I think, 3,490. Hindi siya naka-sale, pero promo nila noon, magbibigay sila ng GC. So ayun, ano po ba yung mga usual na naging gastos nung nagkaroon ng big bike? So yun, pag-usapan natin habang nag-ikot tayo. Right, samahan nyo. Alright, hello everyone. Nandito tayo ngayon sa Shaw Boulevard corner, Acacia Lane. Ayan, ikot lang tayo. So yun, kung dito nga kayo, ano ba yung usual nagiging gastos pagka ito may big bike? Hindi naman siya natitigil sa big bike lang. Yung ibang gastos is mga essential naman. Yung iba, syempre, pampapogi din. Pero sa ngayon, yung nakakalagay dito sa GX4RR is puro essential na. Ano ba yun? Meron tayong radiator guard. Importante yun, may radiator guard. Kasi syempre nga, pagka natilansi ka ng bato yan, yung radiator mo at nabutas, mas malaking gastos pa. Radiator guard siguro sa Lazada and sa Shopee mga 1,000 to 1,500. So yun, essential siya, kailangan talaga siya. Isa siya sa para sa akin upgrade, no? Ano pa yung frame slider at saka axle slider. Okay, nakakabit dito is GRX brand. Maganda rin yung GRX kasi kung sakaling slide at saka matumba, yung dulo niya, yung pack niya napapalitan, nakakabili nun. So hindi mo kailangan palitan yung buong slider, no? Yung sa frame slider yun, sa frame slider yun. Cost niya around 4,500. Ano pang upgrade? Siyempre, exhaust. Kasama na rin dun yung pampapogi, no? Dito nakakabit dito is yung Orion Ara sa 9.5, 9.8, mga ganyan. No. Sa iba siguro maingay siya, pero yun nga yung purpose niya. Purpose niya is marinig ka ng mga sasakyan sa harapan mo na may paparating ka din. Kasi di ba minsan nagkakaroon ng aksidente, nabubuksan yung pinto o biglang lumiliko, hindi napapansin ng ibang motorista. So safety rin siya, no? Ano pa yung itong windscreen, usually yung kasama sa kanya is yung mababang windscreen lang, dito lang siya. So yung hangin sa'yo tatama yun. Hindi ka mukha nito, yung hangin nito diretso sa helmet. So medyo hindi ka napupush kasi sa helmet nga siya pumupunta yung hangin. Mga Lazada, Shopee siguro mga ano din yan, mga 1,000 to 1,500 din. Tapos ano pa yung binili ko dito? Bumili ako ng paddock stand. Paddock stand para hindi ka din mahirapan sa paglinis ng chain. Pag naka-paddock stand siya, ikot-ikot mo lang yung gulong. Tapos chain cleaner, tapos chain lube mo siya para maingatan mo din siya.
syempre, nilagyan ng ano, nilagyan ng spool para doon may kakabit yung product stand, may tataas mo. Ano pang most important na kailangan pag-investan is yung gear, helmet, unang-una helmet, no? Hindi pwedeng walang helmet, di ba? Huwag na kayong magmotor kung hindi din kayo mag-helmet. Mag-helmet kayo, importante yan. Tapos ako nung bago ako nagkaroon na itong sport bike, meron na akong gear. Itong duhan na to na vest, meron na ako nito. Stop tayo, stop. What else? Gloves. Importante ang gloves. Para ano, ito nga. Itong nabili kong set na to. Ano lang to? Yung pang daily ba? Diba? Pero tatlo na nga yung gloves ko eh. Yun nga yung isang sigurong nagiging ano, gastos din. Para sa akin parang hindi ka natitigil sa pagbili ng gear, pag-upgrade ng motor mo. Na lalo na kung enthusiast ka. Kung enthusiast ka, talaga sineset up mo yung ride mo, di ba? Tapos yun nga, nakabili pa ako nung riding boots na from Taichi. Nabili ko sa Moto Market. Magkano rin siya? 15,000. Pero pinigitan ko na lang yung presyo nun kasi yun nga, sabi ko nga nun, you're investing on safety, diba? Tapos bumili pa ako nito nung tawag dito, knee and elbow pads. Kung sakali lang tumumba, at least hindi ganun kasakit, di ba? Ayun, so tapos ito nabili ko tong helmet na to. Nabili ko ng helmet na to. Bakit ko ba number 1 mo? Siyempre, okay, para meron naman akong extra nagagamit, di ba? Yung nakita nyo yung helmet before. Pero kaya din ako bumili na ito. Kasi nga, yung kulay ng shoes ko medyo army green. Bili din ako ng helmet. Ito, military design na matte, di ba? Para lang terno siya. Tapos ito nga, nakita nyo yung gloves ko, kulay din, army green din. 600 plus, 690, parang gano'n. Medyo again, it's really up to you kung gagastos ka rin ng ganun, di ba? Pero eto, I'm speaking for myself, no, yun yung experience ko. Talagang medyo may konting gastos. Sarap tumakbo, grabe pagka bagong spalto, no? Ang smooth magpatakbo. So, syempre, ingat-ingat din. Chill ride lang tayo, nasa city naman tayo. Di nga, nagko-content lang naman tayo. Iniikot ko lang siya kasi baka mamaya madrain na yung battery o ano, kamukha nga kayo, nakita ko may mga langgam pa na umakyat. So, pasok tayo sa tunnel. Tingnan natin kung ano ang tunog niya sa loob ng tunnel. Siyempre maingay yan. Diba?
ganda ng tunog sa tunnel. Music to my ears. Ano pang iba, well, 'di ba? Bumili din niya ako ng ng riding pants, yung meron ng pads na sinusulot, 'di ba? Meron sa hip, meron sa knee. Tapos in-upgrade ko pa yung pads nun. Yeah. Magkano rin yung nabot siguro ako ng almost 3 doon, kasama yung upgrade nung pads. Anyway, medyo nagagamay ko na rin naman. So, medyo sanay na rin akong gamitin to. Doon sa nag-comment previously, doon sa previous vlog ko, sabi niya, okay lang daw ba na na mag big bike na siya after niya na schooling. Again, depende sa yan, boss, kung magbaon ka na maraming lakas ng loob. Ako nga, di ba, sabi ko nga, hindi ako nag-schooling. Pero hindi naman zero yung knowledge ko sa pagbabike. Sinanay ko lang na sinanay. Nanghiram ng bike sa kaopisina. Paikot-ikot ako dun sa Makati. Shoutout sa ka-office mate ko, si Hernan. Salamat. At siya yung medyo nag-a-advise sa akin sa motor. Tapos yun, eto nga, sinet ko lang na makuha ko tong bike na to. Tinulungan mo, supportive naman yung family ko, and yun. So marami pa tingin ko gagasin aside sa gear, aside sa syempre nandyan yung preventive maintenance. Siguro from basic na may chain cleaning, change oil, between 3 to 5,000 siguro, depende rin kung kung original filter, original oil. What? Diba? So original filter, and kung anong oil ang gagamitin nyo. Sorry. Diba? Kasama naman yung PMS yan. I mean, kahit sa anong sasakyan naman, kasama yung PMS. Importante yan. Aalagaan nyo yung sasakyan nyo. Huwag nyong pababayaan na matuyuan. Huwag nyong makalimutan ang date o pagka-June na kayong magka-PMS. Ayun, so nakaikot na naman tayo. Shaw Boulevard, Bonnie, ayan, circle na ulit, pabalik na dun sa amin. So dito ko natapusin yung vlog ko, and salamat sa pagsama, and please do subscribe, share nyo rin itong vlog na to. Sana may napulot kayo kahit paano sa mga pinagsasabi ko, diba? Right, see you on the next vlog. Bye-bye.